Pinakakasuhan na ng plunder, graft at direct bribery sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ang rekomendasyon na yan inihain sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DPWH. Kasama sa mga ipinasa nila ang kahong-kahong dokumento, mga kontratang konektado umano kay Ko, pati ang mga naging testimonya sa Senado. Isinuwiti rin nila ang mga testimonya sa Senado ni Orly Gutesa na nag-deliver daw siya ng mali-maliatang cash sa mga bahay ni Romualdez at Ko. Nakatutok si Salima Refran. Yo, what's up sa inyo mga bossing? Muling nagbabalik. Boss Liwa nga pala. Ayan mga bossing, panibagong araw, panibagong fake news. So, ang topic natin ngayon mga bossing ay walang iba kundi dito sa dalawang tao na pinakasuhan daw ng Pangulo. Alam niyo ba kung sino? Si Martin Romualdez at si Zaldico. Ang tanong, pakakasuhan ba ni BBM ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez? I don't think so. Maniniwala ako kung si Zaldico pakakasuhan niya, pero ito si Martin Romualdez, malabong mangyari yan. Siyempre, pinsan yan eh. Hindi niya pagkakalulu yan. So, bale mga bossing, bago natin i-start ng video, ayan, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, huwag mong subukan. Ayan mga bossing, subscribe lang para sa more update video natin. Then kung gusto nyo sumali sa ating community, yan, click nyo lang yung notification bell dyan sa gilid. Ayan o, yung sa gilid mga boss. Click nyo lamang po. So, umpisa na natin ang video mga boss. Let's go! Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakakasuhan na ng plunder, graft at direct bribery sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ang rekomendasyon na yan inihain sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DPWH. Kasama sa mga ipinasa nila ang kahong-kahong dokumento, mga kontratang konektado umano kay Ko, pati ang mga naging testimonya sa Senado. Isinuwiti rin nila ang mga testimonya sa Senado ni Orly Gutesa na nag-deliver daw siya ng mali-maliatang cash sa mga bahay ni Romualdez at Ko. Nakatutok si Salima Refran. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng proseso para masampahan ng kasong plunder ang pinsang si Representative Martin Romualdez at dating kongresistang si Zaldico. Ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Maniniwala sana ako makakasuhan yung dalawa eh. Kaso ang problema, pinsan mo yun eh. Pinsan mo yun si Martin Romualdez eh. At hawak mo ang ICI. Kaya malabo. Sino bang nakaupo ngayon sa Ombudsman? Sino bang chief dyan? Diba si Secretary, dating Secretary DOJ Remulla? Kaya malabo yan. Malabo, mapakasuhan. Tatagal ang kaso nito. Taon to. Bago to litisin tong kaso na to. Baka pag-upo ni BP Sara eh. Baka doon palang kasuhan to eh. Kasi malabo. Pinsan ni BBM gagawa na akbang para makasuhan ng pinsan niya. Super labo talaga. Ang kahong dokumento nga ang dinala kanina sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways na ilang buwan ang nag-iimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Sakop ng mga dokumento ang hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng mga kontrata na napunta sa Sunwest Incorporated at High Tone Construction. Mga kumpanyang konektado kay dating kongresistang Zaldico at sa pamilya nito mula 2016 hanggang 2025. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025.
former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. Nagsumite tayo ng facts at mga dokumento, pero sa aming palagay, merong basihan, no, para dun sa 3 recommended na kaso. Ang rekomendasyon ng ICI at DPWH, sampahan ang kasong plunder sina Romualdez at Co, pati graft at direct bribery. Kasama sa mga isinumite ang mga testimonya sa Senado, kabilang ang sa nagpakilalang dating security consultant ni Co na si Orly Gutesa. Sinabi noon ni Gutesa na nag-deliver siya ng mali-maletang cash na may lamang milyong-milyong piso na kickback umano sa mga bahay ni Romualdez, ng speaker pa ito, at bahay ni Co nang nakaupo pa siya bilang House Appropriations Committee Chairman. Ang mga nilabas naman na video ni Co sa social media, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi nila maisama sa kanilang rekomendasyon dahil hindi ito pinanumpaan ng dating kongresista. We cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. At yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. Humarap noon sa ICI si Congressman Romualdez, pero ang depensa lamang daw nito, assumption of regularity o pag-iisip na tama ang lahat ng nasa national budget at nasunod ang tamang proseso kahit walang patunay. Ang parati kong naririnig from all of the witnesses, they assume regularity, hugas kamay, sa madalit sabi. No? Hindi pwede yun. May sinumpaan kang oath, tapos hugas kamay. You have a responsibility. Of course. Agad isasalang ng Ombudsman sa fact-finding investigation ang referral na ito ng ICI at DPWH. Bukod sa susuriin ng mga dokumento, magsasagawa rin ng field investigation ng Ombudsman para kumala pa ng ebidensya at palakasin pa ang reklamo. Asahan pa raw ang paghahain pa ng iba pang mga rekomendasyon. Sa susunod na linggo, inaasahang makukuha na ang joint AFP-PNP reports sa mga iniimbestigang flood control projects sa buong bansa. Ang halaga ng mga ito, nakalululang 1.7 trillion pesos. I'll give you the number. Flood control lang, 1.7 trillion for 10 years. Flood control lang yon. Tanggalin mo ng lahat ng binadget ng DPWH, 1.7 trillion. So isipin nyo, hindi ko man ilang numbers, ilang zeros yun. 1.7 trillion was spent for flood control alone. Kaya naman sa tingin ng mga dating mahistrado, ito na ang pinakamalalang iskandalo sa bansa. Mas malala pa sa pork barrel scam noon. We are in the midst of the biggest, most scandalous scandal in our country. The amounts involved in this ongoing flood control and infrastructure scandal have made the Napoles PDOF seem like a chump change. The sheer outrageousness of the sums involved in this newest scandal and the blatant nonchalance of the personalities purportedly involved are mind-boggling. Pero sabi ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice, pero yun yung mga bossing, 1.7 trillion. Ito issue sa flood control pa lang sa DPWH pa to. Pero hindi man lang binibigyang attention ng Kamara. Samantalang yung kay BP Sara, mag-way back tayo doon last year. Araw-araw mga boss, nagpapahiring sila tungkol sa confidential fund ng Vice President natin. Diba? Ito 1.7 trillion, no? Wala silang pakialam, halos hindi nila pinagtutuunan ng pansin. Alam na kung bakit, diba? Alam na. Amparo Kabutahitang, sadyang mahirap litisin ang plunder sa korte. To the general public, the plunder law is perhaps the gravest crime that may be committed by a public official. However, any
any student of the law knows that a prosecution under this law has been rendered extremely difficult with the ruling in the Arroyo case requiring the identification of the main plunderer. Kaya dapat daw malakas ang ebidensya dahil ito lamang ang magiging batayan ng desisyon ng Sandigan Bayan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. So, dito na lang natatapos ang panonood natin video. Bali, ang reaction lang natin, kagaya nga sinabi ko kanina, 1.7 trillion, ang laki nun. Super laki nun, ilang zero yun. Pero hindi binibigyan ng attention ng kamera. Hindi inimbestigahan. Parang baliwala. Kasi magkakasabot sila. Magmula kay Saldico hanggang sa taas. Kay Martin at kay Bongbong. 100% sure ako, naniniwala ko sa sinabi ni Saldico na may kinalaman ng Pangulo dito. So, yun lang mga bossing. Kung nagustuhan ng ating video, mga bossing, ayan. Subscribe lang po kayo. Share lang for more updates natin sa mga next video, mga boss. And peace yo.